Andiyan pala kayo. So, ang lulutuin natin ngayon, pare, ay dinuguan 3 ways. Dati, nagluto na tayo ng dugo 3 ways naman yon. Hindi dinuguan 3 ways, yun yung natin. Halloween special, kung naaalala nyo, no? Ano sabi mo? Ang ganda ng kutsilyo ko. Ay, syempre, pare. Oh, galing National Blade Works yan, no? Tapos, tinan mo. Ayun yung pamo. Oo, maganda yan. Dinuguan 3 ways kasi, hindi ko nga alam, ba't di ba tayo nagdidinuguan? Mahilig ako sa dinuguan kasi mahilig lang talaga kami sa dugo in general. Kami, pinalaki kami sa mga, spare parts ng manok. Balon-balunan, paa, pangarap ng manok, yan. Kasi yan yung mga bagay na hindi masyadong, at least dati hindi masyadong nabebenta sa, sa palengke. Pero nung nagtitinda na ako sa palengke, putya, pinag-aagawan ng paa. Kasi kinakain doon ng mga matatandang may arthritis. Eh, naisip ko, meron pa bang ibang form ang dinuguan? Like, yun na lang ba siya? Stew na lang ba siya? Yun, stew ito. Hindi sa akin ang galing So susubukan natin gumawa ng 3 klaseng sinigang ngayon. And karamihan naman dito ay sinigang, ano ba sabi ko? Dinuguan. Kasi ewan ko, kasi yan yung pag sinabing dinuguan, alam na yan nagkakaiba na lang yan minsan sa sahog tsaka sa lapot ng sabaw. Kung tutuusin, hindi ko alam kung ano ba talaga ang pinagkaiba ng dinuguan at tinumis. Ang alam ko lang, ang tinumis minsan medyo malabnaw. So kung may alam kayo kung ano ang tinumis, sige, paki-comment na lang dito sa baba para sabay-sabay tayo matuto, di ba? Ang pinakamasarap na dinuguan na natikman ko ay dinuguan sa lechonan. Kasi yan yung mga halo-halo laman loob ng baboy. Tinanggal nila. Kinuha sa baboy. Putya, pag halo-haloy mo lahat ng tinanggal sa baboy, dinuguan na yun. Pero kung ikaw ay sa palengke lang, pwede ka pa rin maglagay ng kahit ano dyan, mga isaw. Tulad dyan, may isaw kami. Pero para sa akin, yung karne dapat na gagamitin dyan ay patok ng baboy, pare. Yan. Pwede naman kayo siguro magliempo. Masyadong makarne lang ang liempo para sa akin. Ang pinili kong karne para dito sa dinuguan natin, yung pinaka-basic, which is isaw and batok ng baboy. Kasi yung maglagay ng mga puso-puso pa dyan, bato, galing sa baboy pwede naman. Pero yun, hiwain lang muna natin yan. Tapos ang unang-unang step dito ay pinagmamantikaan natin. Pero sige, habang hinihiwa ko to, discuss na natin yung 3 klaseng dinuguan. Una, yung medyo modern dinuguan na crispy dinuguan. Basically, ano lang yon? Dinuguan na minsan medyo mas malapot than the normal, yung dry dinuguan halos. Tapos lalagyan mo lang ng simpleng crispy na bagay sa taas. Kung ano man yung crispy na yan, bahala ka na. Yung susunod natin dinuguan, eto lumaro sa isip ko. Eto ang nag-inspire ng episode na to. Kasi diba, kapag nagdidinuguan tayo, minsan yung iba gusto, yung dinuguan nasa sabaw lang. Yung iba gusto may chunks ng dugo. Ako gusto yung may chunks ng dugo. Kayo ba? Ano gusto nyo? Gusto ko ganyan. Yun yung ginagawa sa bahay. Oo. Ngayon, ang gagawin ko, gagawa tayo ng laman. Tapos, lalagay natin yan sa dugong hilaw. Tapos, lulutuin natin. Magiging solid. Tapos, saka natin hihiwain. Naka-integrate ngayon yung laman doon sa dugo. Tapos, sasabawan pa rin natin ng dugo. So, dinugo ang dugo. Tapos, yung isa natin, ito naman ay nakita ko sa Facebook. Anong maganda ka partner dinuguan? Puto. May nakita ako. Dinuguan, stuffed puto. So yun yung 3 gagawin natin ngayon. At hayaan nyo muna ako maghiwa dito ng baboy. At bakit ba, sir? Hindi, naubo po, may sakit po ako ngayon. Tanggal natin, ngalang mo. Cut mo na nga yan, buset. So ito na yung baboy natin. Wala tayong mantikang nilagay dyan. Pero gusto natin magsimulang kumatas yan. Ba't nakatitig ka na naman sa akin? Buset, anong gagawin ko sa Tumitingin sa akin, tapos gumingiti. Tumingin ka dito kung di ka nangingiti. Dugo. Patis. Lagyan natin ng patis para magtubig agad. Pag nagtubig yan, kukulo yan, magre-render ng konti yung mantika, and yun yung magsisimulang magtunaw pa further nung mantika. Ito yung isaw natin. Ngayon, hindi ko alam kung bias lang yung namin, tindero ng baboy, pero malinis na yung bituka. Minsan kasi hindi sila nagtitinda ng ng linis na. Hassle nga naman, di ba? Pero syempre, nilinis pa rin namin dito to. Aminin ko mahirap maglinis na ito. Minsan talaga may kakatas pa rin dyan, pare, kahit malinis na yan. Kasama yun. Alam mo, naalala ko tuloy nung kumain tayo sa Sarsa. Isaw nila Chef JP. Sabi ko, ang galing, ang sarap, ang linis, ang crispy. Tapos nalaman ko na ganun pala daw talaga sa Bacolod ang ginagawa nila. Hindi ko alam. Pero ako sabi ko, walang alam mo yun, pero ang sarap. First time makakain ng ganung kalutong na talaga, isaw. Ngayon natin dyan. Hantayin lang nating magmantikaya mga yan. Ngayon, ito. Teka lang. So, may knock-knock tayo ngayon. Sige, ganito na lang. Minsan kasi, nai-disappoint yung mga inaanak natin kapag wala akong knock-knock. Aminin ko, mahirap naman talaga kasi nagluluto na ako, nag-iisip ako. So, gawin natin medyo mas madali. Dalawa ang option lagi natin ng knock-knock. May isang medyo mas mahirap, isang medyo mas madali. Siyempre, kapag mas mahirap, mas malakas audience impact nun. Diba? So, yung isa, dinuguan, yung isa, dugo.
Ganon lang. Within the team pa rin naman talaga dapat. Hindi naman talaga naiba. Oh, may nahiisip na ba kayo? Wala pa ako. Dapat nga, inisip ko na kanina pa eh. Habang ito ay pinagmamantika natin, gawin na natin yung mga crispy component natin. Oh, sige, lahat na. Oy! Ang bilis! Oh, who's there? Dugo, tsaka dinuguan. Ay! Oh, teka lang! Teka lang, sir! Teka lang, sir! Presentation pa ng group 1. Paano namin susundan yan? Oh, sige. Duguan, tinuguan ho. Kailangan ng puso ang dinuguan. Leche. Tugo. So meron tayong kumukulong tubig din eh. Oo. Talagyan natin ng liempo. Ano to? Para sa crispy natin mamaya. Crispy component natin mamaya sa crispy dinuguan. Oy! Teka lang, bago ka mag-knock-knock, hayaan mo muna ilagay ko sa tubig to. Papasalo mo muna. O, liempo. Who's there? Dinuguan. Dinuguan ho. Dinuguan. You're like a dinuguan. Nye. Pangit. Knock-knock. Is there? Dinuguan. Dinuguan ho. Utso dinuguan taka. Dinuguan sobra-sobra. Matindi yun. Galingan nyo. Oy! Who's there? Dinuguan. Dinuguan ho. Tunay na propesya. Ikaw ang dakilang patapos ginawa. Aking dinuguan. Pwede na tayo magpatuloy. Ito na yung baboy natin. Asin lang ilalagay natin dyan. Gusto yung panlagyan ng kung ano-ano, sige, lagyan nyo. Pero syempre, mamamatay ako pag di ako naglagay ng patis. Konting kulo lang yan Hindi natin kukuluan ng masyadong matagal yung bagay na yan. So siguro kuluan lang natin yan around mga 10 minutes. Baka magtaka kayo malalaki yung chunks ng dinuguan ko. Yung kasi yung gusto ko. Medyo ano pa rin siya, yung taba, solid yung taba. Tulyempo natin, okay na yan. Nakuluan na ng konti yan. Tatapat natin sa electric pan to para matuyo ng konti, para pinirito natin ng konti mamaya. Maganda. Ngayon, sa same na tubig, magpapakulo naman tayo ng isaw, pare. Ito medyo matagal to. Palalambutin talaga natin yan. Pero hindi naman sobrang sagad na lambot. Kasi mapiprito naman yan di ba? Lulutong naman yan. Ngayon, ayan, ito wala pa rin ako dinadagdag na tubig dyan Ano pa rin yan? Patas pa rin nila. Ito yung dugo namin. Ang pagbili ng dugo, kailangan lang talaga. Actually, any produce naman. Kailangan lang wala siyang amoy. Hindi siya masyadong mabaho. Lalo ang dugo, mabilis masira yan. Magandang bumili ng dugo talaga. Siyempre, maaga pa, bagong katay. Pero etong amin, binili namin to, medyo late na. Pero again, may senses naman kayo para malaman nyo kung okay pa. Ngayon usually yung dugo, ganyan, naghihiwalay talaga yung yung liquid component niya dun sa matigas. Pakita natin yung Ganyan talaga yan, pre. Ganyan talaga yan. So kaya minsan yung iba, bago isalang sa dinuguan, bine-blender pa o kaya nilalamutak na ganyan. Kapag binlender mo, maliliquify uli yung dugo, yan yung magiging tawag dito, thick. Ngayon, pag hinayaan mong ganyan chunky, chunky yung dugo mo. Ang ginagawa nung iba, kapag bagong ani yung dugo, lalagyan mo ng suka. Pag nilagyan mo ng suka, mananatili siyang liquid. Hindi siya magko-coagulate. Pero kung kunyari, ganyan yung nakuha yung dugo, blender nyo lang o kaya lamutakin nyo, wala namang problema doon. Kaya ito, ayan nagmantika na. Tapos nakikita nyo to, yan. Oo nga, nagmantika na. Yan, tapos nakikita nyo to, yan yung masarap. Yan yung lasa ng tusta. Yung mga nasa gilid-gilid, meron pa sa ilalim yan. Kikiskisin nyo yan, pare. Bago natin tubigan yan at kiskisan, mag-isa muna tayo ng gulay. Luya. Yes, napakarami pong luya. Para kay Alvin, sa aking kaibigan, di ba? Yan. Bawang. Sibuyas. So, iba di naglalagay ng sibuyas, pero ako, lagay na rin natin. Lagyan natin ng konting tubig lang muna. Kinikis-kis ko yan nasa gilid, tsaka yung nasa baba. Pond nga kanina na for. Importante yan, pre. Nandun ang lasa ng gisa. Isa pa, kapag hindi nyo kiniskis, masusunog lang yon. So make sure nyo na tanggal lang lahat ng lasa. Kaya nga nagluluto para magkalasa, di ba? Ngayon, dadagdagan ko pa ng tubig to. Yan. At pakukuluan lang natin hanggang lumambot, pare. So, kailangan namin itigil yung shoot kagabi kasi Valentine's Day kagabi and kailangan kong umuwi. Alam mo naman. Anyway, ito na yung karne natin, malambot na. Kukuha lang ako ng konting karne. Ito yung gagamitin natin sa isang recipe i-experiment natin. Siyempre, dahil tumagal na yung shoot, nagpabili na ako ng bagong dugo. Ngayon, tulad nga na sinabi ko, pwede nyo i-blender. So, meron tayong hand blender dito. Iba lamutak lang Pero mas maganda yung malapot. May konting chunks pa rin. Ayan, nagiging dugo na uli siya, lumalapot na uli siya. Parang panakota yan, pre. So kapag etong dugo, nilagay nyo dito sa karne na to, tinimplahan nyo, dinuguan na yan. Parang ganun lang kasimple magluto ng dinuguan. Hindi naman siya komplikadong bagay. Dilagay natin yan.
Tapos nakita nyo naman, di ba, matubig yung dugo. So, ang mangyayari dyan, pag naluto, magko-coagulate yung protein siya, parang itlog. Tapos di ba ang itlog, kapag minsan na-overcook nyo, like halimbawa sa scrambled, nag-aano siya, nagtutubig din. Ganon din to. Ganon din siya. Dito pa lang, naglalagay na ako ng sili. Ayoko kasing lutong-luto yung sili. Pero wag naman hilaw na hilaw, di ba? Ayan, lagyan natin dyan. Suka. Kaya mag-alala sa suka, kapag nabiti kayo sa suka, pwede sa huli. Kasi ang suka ng dinuguan, medyo hilaw talaga, di ba? Hindi siya parang adobo na cook down. May talim yun. Tapos ito patis. Tapos paminta. Ngayon, mamaya kapag naluto yan, medyo magtutubig yan, cook down nyo pa ng konti. Kung gusto yung maglagay ng gata, pwede na rin kayo maglagay. Depende yan eh. Depende sa version yan eh. Si Andre, sabi niya sa Bicol, naglalagay daw ng gata. Wala ang problema doon. Ayan, tira nyo, umitim na agad siya. Ngayon yung iba, ganito yung dinuguan na gusto. And para sa karamihan sa atin, ganyan na yun eh. Hilaw pa yan, di pa kumukulo yan, di ba? Pero ganyan na mismo yun. Pwede na yan. Pero kasi, ito yung ano natin, step 1, pero hindi ito yung first way natin. Ito yung basic na dinuguan. Pag kumulo yan, dinuguan na yan, pwede natin tikman yan. Ngayon, doon sa iba nating gagawin, kailangan natin siyang palaputin. Kailangan natin siyang i-cook down. Dadagdagan pa natin ng dugo yan para makuha yung mga bagay-bagay na gusto natin. Pakuluin lang muna natin to, tapos tikman natin, tapos proceed na tayo sa mga gagawin talaga natin. Ayan, no? Sarap sa kanin yan. May kanin ba tayo dyan, Dre? Nako, parang wala ako. Suka pa. Suka pa talaga. Ngayon, kunyari, tulad na karaan, nagluto ako ng dinuguan. May mga bisita kaming hindi ako sure sa level ng asim na gusto nila. Okay lang na bitinin yung asim, tapos condiment na lang yung suka. Kasi again, hilaw ang suka ng dinuguan, pare. Actually, no? Meron akong nakakain na dinuguan. Hindi ko alam kung dinuguan pa tawag sa kanya. Pero sampalok yung pampaasim. Nakakain na ako nun. Ang sarap nun. Nor sinigang mix yung gamit. Sarap. So ngayon, okay na to. Si Andre kumukuha ng kanin. Para lang syempre, matikman natin ng maayos, diba? Kuha tayo ng dugo dito. Kung natin nasa ilalim, yung medyo mas chunky, medyo mas concentrated yung dugo niya. Ito gagawin na natin yung isa kong idea. Usually, nauuso ngayon yung deconstruction ng mga ingredients. Ito, construction. Kasi eto, isang dish in itself. Pero gagawin natin, mas buo pa siya. Kasi gagawa nga tayo ng parang buong dinuguan. Akin na yan. Mag-lunch na ako. Nantikim siya to kasi hindi naman ito yung one dish natin eh. Ano lang to? Lunch lang. Samahan niyo ako mananghalian, di ba? Yun. Masarap yung kakagaling pa sa kaldero kumukulo. Hindi ka dito, Midi. Yan, tayo ka lang dyan. Tapos panoorin mo ako sa mubo. Naglaway na ako eh, ha? Mainit. Yan ang tunay na sasarapan para nasasaktan din. Pwede natin patayin yan. Hindi pala. Huwag mo rin ibabalik kasi puputok talaga yan. Kasi kailangan natin ng malapot na, dinuguan kasi nga, yung isa, ilalagay natin sa puto, yung isa crispy. Eto, lagyan mo ng sa taas yan, ng lechon kawali yan, o kaya crispy na isaw. Crispy dinuguan na yan. Pero kasi, anong problema sa mga bagay na crispy? Dumalabsa kapag nalagay sa sabaw. So, eto ay tutuyuin natin. So, ang gagawin ko dito, dadagdagan ko pa siya ng dugo para mas lumapot pa siya pag naluto siya, di ba? Hayaan natin mag-evaporate yung water component niya. Ngayon, microwavable. Lagay tayo ng karne natin. Kasi experiment lang naman eh. Baka hindi maganda kalabasan eh. Kasi nga, gusto ko, yung dinuguan ko may buo-buong dugo. Paano kung yun naman ang dinuguan ko, naka-encase sa buong dugo? Di ba? Di ba? Opo. Yes, sir! Ano yung tanong ko? Dugo. Kakarating mo lang. Boost natin yan, Dayan. Eto sinara ko siya pero hindi totally. Para lumabas-labas din yung steam. Kaya natin Dayan. Ayan, so eto niluluto dyan, mamaya pa yan. Eto, sayang to eh. Hindi, teka. Huwag mo rin ibabalik kasi puputok talaga yan. Gapa tayo isa, marami naman na to eh. Para lang just in case magka-problema. Hoy, yung mga wala pang knock-knock ha. Ayaw nga pala. Yan, sa pagawa pa tayo niyan. Hop! Kailangan na natin tuyuin to, pare. Medyo matagal-tagal yan. So, kita na lang tayo mamaya. Matapos ang matagal ang pakuluan, eto na yung dinuguan natin, pare. Yan ang asa para sa akin, ha. Yan ang masarap na dinuguan. Eto yung mas bagay sa kanin. Hot shot running in my nose. Ako iba-iba. Iba kung sumasarsa, iba kung sumasabaw ako. Actually, prefer ko tong bagay na to. Yung toyo. Ito ngayon ang magiging base ng ating crispy dinuguan, pare. So, ito yung liempo na napakuluan natin. Tapos, di ba, kinabukasan na nga to. Kaya siya ganyan kasi kagabi, tinapat namin sa electric pan yan. Sinrep namin. Siguro ganyan. Pagka mas tuyo yung balat, mas maganda putok niyan. So, lechong kawali lang naman yan, pritong karne lang naman yan. Eto na naman ang tag-ulan. Tira nyo to, tira nyo. May putok-putok yung balat, oh. Oo nga, may putok-putok nga yung balat. Hoy! Eto! Ayan, oh. Ayan gusto natin. That's
what we want, pare. Ang ganda, oh. Yun. Next ay crispy natin etong ating isaw, pare. So, medyo maputok to. Alam mo kung ano mas delikado dito? Ano? Salamin ko butas. Nawawala kasi yung salamin ko. Ayan. So, kompleto na yung components ng unang dinugo natin, yung crispy dinuguan. So, may nga akong plato. Eto na siya, pare. Ayan, oh. Ayan, dapat kalap. Ang lakas sa kanin nito, pre. Tapos kung eto, ginataan nyo, tulad ng ibang version, kita nyo magmamantikayan. Yun ang masarap din. Ilalagyan lang natin ng toppings yan. Tapos yung liempo natin. Ayan, takpan yung dinuguan para hindi makita. Tama. Tapos para lang may freshness. Ito, sili haba. Ang almusal, almoranas. At eto na pare ang ating crispy dinuguan. Mukha namang masarap, di ba? Pero masarap kaya? Paano natin malalaman yan? Tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, sobo ka muna. Konti lang. I know we ain't the only ones rocking, but I bet that we're the only ones doing it like this. We take the party low, it ain't no stopping. We control the whole scene so clean. I might just rage when I'm up on the stage. We take over the front page. All my people just rage. The perfect spot. Wala pa. Ay ka dito. Ay, mas gusto ko talaga yung gantong dinuguan. Mas bagay siya sa kanin eh, alam mo yun? Pangkanin talaga. Ano yung pamputo? Pamputo! Yun! Ang ganda na sinabi mo. Yung pamputo yung malapot na may sarsa. Eto pangkanin. Ang galing mo dun. Sarap, di ba? Nga, eto sabihin ko lang. Dahil niluto natin ng matagal to, acidity niya ay nabawasan. Kasi naluto yung suka. Kaya welcome na welcome talaga tong suka na to, pre. Mas gusto ko yung, paano ko ba sasabihin to? May sipa ng asin. Sa pa nga. Nakalimutan ko agad yung lasa. Hindi ko alam kung naririnig niyo yung lutong, umulang kasi, diba? Pero meron, the perfect mind. Yun, oh. Sili? Kala ko sili kukunin. Ano masasabi mo, George? Ako na. Sige na, legit, pre. Masarap siya. And sa totoo lang, pag marunong ka nang gumawa ng normal na dinuguan, marunong ka nang gumawa nito. Gano'n ba naman magprito lang ng baboy? Panalo, pare. Try nyo to. Tapos ngayon, lalo tayo sa pangalawa natin. Yung sinabi ko kanina na bubuuin natin yung dugo, naalala nyo yun? Bubuuin natin siya, tapos hiwa-hiwain natin. Merong miscalculation sa part ko. Ito kasi nangyari sa kanya. Nabuo siya, oo, pero hindi gaano. Bakit hindi siya gumana? Kasi yung mixture natin kanina, kung makikita nyo, ang dami niyang particles, yung hibla-hibla ng sobrang lumambot na karne. So kapag mas maraming particles, yung binding mas mahirap kasi mas maraming humaharang. So hindi siya gumana, sayang. Kung gusto nyong pagganahin pa rin itong idea na to, gusto nyong i-play out pa rin sa bahay nyo, mas maganda na chunks lang ng karne para mas mabuo siya. So hindi ko alam kung may magagawa pa tayo dito. Hindi nagagana tong idea na to. Tingnan natin kung ano yung tsura nito kapag binaliktad. Baka naman may makuha pa tayong dito. Ngayon, ito hindi to masasayang. Bakit? Ihalo lang naman namin dito yan eh. Di ba? Oh, di ba? Ang pangit. Gagana sana yung idea natin, pero puro yung execution ko. Ganyan naman ba nag-experiment eh, di ba? Ganyan naman talaga. So, mag-iisip pa ako ng isa pang putahe na pwedeng gawin para mag 3 ways tayo. So, siguro sa ngayon, doon na muna tayo sa puto natin, pare. So, maganda suggestion ni Rani, gawin na lang daw empanada filling. Kasi, alam naman natin, lahat pwedeng ipalaman sa empanada. Pero may nakita ka na ba empanadang dinuguan? Wala. Yung matindi, di ba? Ito yung mga ingredients natin sa empanada dough. Yung tubig, dugo! Bakit hindi nga naman? Sige, try natin ha. Di ko alam kung gagana. So, all-purpose flour, black empanada, no? Asin. Konti asuka lang, para may konti tamis yung dough natin. Para lang hindi super dense yung dough natin. Kasi yung iba, ang empanada ay dough talaga, tinapay. Yung iba naman, parang short crust, yung flaky. Pero kailangan natin magkaroon ng some sort of air pockets dun sa loob para hindi siya sobrang bigat. So siguro, baking soda na lang. Sorry, baking powder pala, baking powder. Tugo. Okay na muna yan. Malamang naman may gumawa na sa mundo na ito. Kulang. Nagdag pa. Gana kaya ito? Gara ng kulay parang red velvet cake. Tsaka matutulungan ito mabuhin tinapay natin kasi protina nga ang dugo, di ba? Nasang barya, sabi ni Amid eh. Sa empanada kailangan medyo stiff yung dough. So dagdag pa tayo. Strawberry yan Di ba? Pwede na to. Ininid lang natin ng konti ito, pero eto siya Diba? Parang fondant. Ngayon ako every time gagamit ako ng mixer, gusto ko, nininid ko pa rin ng konting ganyan. Para mas maganda yung formation ng gluten. Mukha ba siyang dugo? Para siyang normal na tinapay lang. Parang diba? strawberry flavor. Parang strawberry bread. Pandaregla. Ang pandiregla kasi pink eh.
Lagyan natin dyan. Tapos ito ay wala namang yeast, pare. So hindi siya kailangan nasa warm na place. Actually, mas magbe-benefit kung nasa malamig na place siya, tulad nito. Kasi may iwasan masira yung dugo. Pwede nyo i-rep, wala namang problema doon. Problema lang sa rep, baka mag-form ng skin. Pag nag-form ng skin, may titigas na konti. So, malamig naman dito sa kusina namin. Lalagay na lang namin dito sa gilid. Pero, kailangan takpan. Kasi mag-form pa rin ng skin yan. Pahingahin muna natin yan somewhere over the rainbow. Tapos, siguro mga isang oras i-rest yan. Habang ginagawa natin yon, gawin na natin yung sinabi natin na isa pa natin gagawin, which is yung puto na meron dinuguan sa loob, pare. Dinuguan stuffed puto na tulad na sinabi ko kanina, hindi naman talaga ako yung nakaisip nito. Jay, lagay mo nga dito yung page ng Villa del Rey. Nagbebenta sila nito. Binisita ko yung page nila, active sila. Pwede kayo umorder sa kanila. Ako personally, hindi ko pa natitikman yung produkto nila. Pero ang ganda idea, di ba? Kasi nga naman, puto, nasawsaw naman talaga sa dinuguan. Pero, sinasawsaw natin siya sa masarsang dinuguan. Di ba? Sa masabaw. Eto, tuyo. Pag nag-search ka ng puto recipe sa internet ngayon, technically may kita mo na siya ay steamed cake recipe. Originally, ang puto talaga ay gawa sa bigas. Steamed rice cake kasi to, di ba? Pero, nagiging modern na, alam mo yun, harina, nagiging all-purpose flour na lang. Pero ako, ang gagawin ko, 50-50, pare. All-purpose flour and rice flour. Hindi glutinous rice flour, pre, normal na rice flour lang. Hindi tayo magtitimba ngayon. Cups lang. 1 cup all-purpose flour. 1 cup din ng rice flour. 1 cup ng white sugar. Kung ayaw nyo masyadong matamis, baka pwede nyo naman bawasan. Wala kaming measuring spoon. So, ito na lang. Literal na tablespoon. 1 tablespoon ng baking powder. Hindi baking soda, ha? Baking powder. Half teaspoon ng fine salt. Bago tayo maglagay ng wet ingredients, haluin muna natin yung mga dry natin. Kung tutusin, dapat ang asukal wala dito kasi considered wet din yun, eh. Kaya tayo maglagay. Tapos, gata, 1.5 cups. 1 cup, 0.5. Yan, haluin lang natin, Pag nakikita ko yun, naabot ako ba si Edwin tsaka si Amor sa madaling araw dati? Nakikita mo yung mixture nila ng puto. Yung nagtitinda ng puto yung tinutukoy ko, Kasi binabantayan, Hindi mo sa binabantayan. Dati magpupunta ako madaling araw dyan sa bayan, nakikita ko yung mixture puto nila malabnaw. Hindi ganito kalapot. Sa akin naman, kung hindi ganito yung puto recipe nyo, wala namang problema doon. Kumanap kayo ng puto recipe nyo, lagyan nyo ng dinuguan, that's it. Cupcake, parang yung cupcake liners, pero tumatayo mag-isa. Matayo mag-isa? Minsan kailangan ko ng tulong, Ay, matanda ka. Wala naman poke, Kalahati lang muna. Kasi gusto ko meron sa gitna, meron sa taas. Pero ito, sabihin ko, itong recipe ginagamit ko ngayon ay ginawa para sa 100% harina. Ayoko lang talaga pumayag na yung puto ko, literal na steamed all-purpose flour lang. Alam mo yun? O yan, dinuguan. Lagyan natin dyan. Yan. Aminin ko yung karne namin dito, medyo na-overcook siya ng konti kasi hinahabol namin yung lambot ng isaw. Next time, pagka kayo magluluto na ito, unahin nyo yung isaw bago nyo ilagay yung karne. Ang problema, kailangan siguro ibukod nyo na lang ng pagmamantika. Alam mo yun? O wag nyo na pagmantikain, bahala kayo. Basta kapag pinagsabay nyo, ma-overcook talaga yung karne nyo. Takpan na natin yan. Huwag natin punuin kasi yan ay mag-expand. Yung nakikita ko, yung kay Villa del Rey, maganda yung itsura ng puto. Again, di pa ako naka-order nun. Pero maganda yung itsura ng puto nila. Pero kasi negosyo nila yun, matagal na nilang ginagawa yun, di ba? So, teka lang, sayang to. Gawa na tayo normal na puto lang. Baka... Knock. Hoy! Who's there? Dugo. Dugo, Do you hear me? I'm talking dugo. Sige, gawin na natin to. Nakakaumay. Hoy! Who's there? Dugo. Dugo, who? Dugo, mga kapatid! Mas maganda pa yun. Knock. Who's there? Dugo. Dugo. Teach me how to dugo. Yung iba, actually, nakita ko din sa palengke, pag nagluto sila ng puto, yung puto mismo may tela. Para hindi magtuba, para hindi masabawan, di ba? Dito, wala tayong takip. Baka mag-condense, hindi ko alam kung ano mangyayari dito. Tingnan na lang natin. Tsaka itong papel na to, hindi ko alam kung waterproof yan. Hindi natin kung ano mangyayari. Okay, sumara ka. Steam na lang natin yan, tapos, tikman natin. Tapos maya-maya, sa empanada naman tayo. Puto natin ay, eto na. Mukha naman siyang luto na. At mukha siyang puto na may dinuguan. Buti na lang nag-hold up yung papel natin. Ayan natin dyan. Uy! At eto na, pare, ang ating dinuguan stuffed puto. Mukha namang napakasarap, di ba? Paano natin malalaman kung masarap talaga? Jero, ano ba yun? I know we ain't the only ones rocking, but I bet that we're the only ones doing it like this. We take the party low, it ain't no stopping. We control the whole scene so clean. I might just rage when I'm up on the stage. We take over the front. The perfect vibe, diba?
Okay. Hindi ko alam kung dahil ba bagong luto lang yung puto natin, pero moist siya. Tapos di ba ang punto, kung bakit natin sinasawsaw yung puto dun sa dinuguan ay para mahigop yung sarsa. Ito nakapasok na. Andre, halika dito. Okay, no? Okay siya, di ba? Kunin mo na yan. Kitang-kita mo, ayan, no? Naka-encase talaga dito. Yan, yung dinuguan natin. Tapos sa ilalim, ayun siya. Tignan mo, ang ganda talaga ng pagkaka-feel, oh. Gitnang-gitna talaga. George, halika dito. Lambot. Maganda yung pagkakabigat ng puto. Di ba? Maganda siya. Hindi ko na masarap pala talaga ang nugas. Hindi mo ba trip yung kombinasyon na yun? Ako ngayon lang nakatikim ng dinuguan na ganyan. Yung ganyan, parang tuyo. Yung sa'yo kasi parang may parang may Indian. Bakit? Paano may Indian? Ewan ko, parang basta may something na. Barbero. Bagay. Sarap. Bagay siya. Ano Di ba ba? na? Luya. Kasi maraming luya. Okay. Marami nga naman talaga akong nilagay ng luya. Rani, lika dito. Oh, nabubong. Oy! Oh, ito na. Ang subo. Para sa'yo. Or, Bagay, di ba? Sarap. saka masarap yung puto. Sarap yung puto. Yun. Moist, dense. May tamang bigat. Puto yung gusto ko. Sarap siya, masarap siya. At saka napakadali lang din naman. Meron kayong tirang dinuguan, tuyuin nyo, gumawa kayo ng puto mixture na talaga namang napakadali lang gawin. Kita, parang pancake lang naman yun, di ba? Steam nyo. Napakadali. Basic na basic, di ba? Okay man to, kinakabahan ako doon sa susunod natin kasi baka hindi siya okay, pare. Gawin na natin yung ating empanada. May mali ako, pare. Dapat pala, pinortion ko muna to isa-isa bago natin ni-rest. Kasi mas madali yung bagay na nakalimutan ko lang. Matagal-tagal na akong hindi gumagawa ng empanada. Pero galingan na lang natin. Putulin natin to sa gitna. Tapos, konting lang, pantayin nyo lang. Huwag nyo na masyadong i-work. Kasi baka mag-develop uli yung gluten. Ganyan. Bilugin nyo lang konti. Huwag na masyado. Kuha tayo na isa. Flatten lang natin. Nakalimutan ko. Kailangan pala yung sandata natin. May harina rin. Manipis lang. Para hindi masyadong matinapay. Ito yung ating palamaan. Mga ganyan karami siguro. Kaya mo dyan. Medyo flatten mo ng konti. Tapos, tubig. Lagyan lang natin yung paikot niya para sure na magdikit. May trimmings na konting lalabas dito. Pwede nyo ihalo sa susunod na batch yan. Pero I suggest wag na kasi dugo yan di ba? Masira. Masain yung ganyan. So, tiklop, hila, tiklop. Tiklop lang ng paulit-ulit yan. Gusto nyo nga, pag nagkatamaran, tinidor na lang di ba? And ayan na. Pare. Empanada. Kuha pa tayo isa, pero pakita lang natin yung isa pang method, yung tinidor na lang. Ayan. Yan, sara natin. Tinidor, par. Ganyan lang kasimple. Actually, maganda rin tong paraan na to kasi hindi masyadong makapal yung tinapay. Kasi kumakalat siya, di ba? So, ito yung dalawang output natin. Pili na lang kayo kung ano yung itsurang gusto nyo. So, gawin ko lang lahat to. Tapos, prito na natin, par. Ito na, pre. So, ang tansya natin dito, kapag to naluto, may itim. Hindi ko alam. Nakaka-excite naman to. Ayun, lumobo. Actually, yung kulay niya, hindi tayo sanay sa kanya. Pero pag nakakita ka ng ganyang empanada sa tindahan, what the fuck is that? So, orderin mo yan. Ay, ano po yan? Dinugo ang empanada po yan. Ba't ganyan yung balat? Ay, may dugo po yung tinapay. Pero hindi siya umitim tulad nung inaasahan ko. Black na black. Pre, okay na to. Ay! Yan. Lumobo siya. Kasi maganda yung pagkakagawa ng dough natin, nagka-catch talaga siya ng hangin Kita nyo walang tumagas na dinuguan. Tsaka tawag dito, mahangin yung hindi ko nasiksik masyado yung palaman. Ito tinan nyo mabuti. Mukha ba siyang itim o mukha siyang sunog na empanada? Hindi, mo itim. Itim. Mukha siyang kakaiba. Iba yung sunog. Iba yung pagkasunog niya. Gawa natin, ha? Pare, ito na ang ating dinuguang empanada na meron ding dugo yung ating wrapper, di ba? So, mukha naman siya masarap and mukha rin kakaiba. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Jerome, tikman na natin yan, pero bagal. We don't give a what. I know we ain't the only ones rocking, but I bet that we're the only ones doing it like this. We take the party low, it ain't no stopping. We control the whole scene so clean. I might just rage when I'm up on the stage. We take over. Marami nagre-request ito. Available na rin sa wakas ang Ninong Ray merch. Jerome, lagay mo nga dito yung mga design. Tapos lagay mo rin dito yung shop. Available to sa Shopee. Nandiyan yung link sa description. Tapos nandun siya sa sa shop ng Perfume Trends. So kapag bumili ka ng merch, bumili ka na rin ng pabango. Nga pala yung merch na yan, limited lang yan, konti lang yan. Medyo nagkakaubusan na yan. Kasi sa totoo lang, binibigyan ko rin yung mga kaibigan ko dyan. So hindi pa nabebenta, nababawasan na, diba? So ayun, nandyan lang yan. Click nyo lang yan. Maraming salamat sa suporta mga anak. And sige, balik na kayo doon kay Ninong Ray na Pogi.
Ito yung ginawa natin na may crimping. Crimping hindi cramping Pero ito yung mas madaling version, yung tininidor, na okay din naman ang itsura. Wala namang problema. May problema? Wala! Okay. Iwain natin yung gitna. Pero asahan nyo, iimpis yan kasi nga lumobo siya. May space sa gitna yan. May crunchy, Ayun, Grabe. Oh, yung ganda. Dinuguan empanada. The perfect bite. Ang empanada, wala siyang sausawan aside sa siguro ketchup o kaya hot sauce. Since sinuguan to at kinain natin to kanina with suka dun sa kanin, pwede mo lagyan ng suka to kasi ang Ilocos empanada, suka naman ang ginagamit. Wala namang problema dun, di ba? Pero try natin lagyan ng ketchup. Sanay ako sa empanada may ketchup, pero mo yung sa LRT natin, yung panada. Oo, yung panada. Oo, yung hot sauce nila. Ketchup muna. Testing. Hindi ko in-expect na magiging okay siya. Yung Pero ketchup okay siya. tsaka dinuguan. Ketchup tsaka dinuguan. Ikaw na, ganyan ka naman gawa mo ito. Gawa ko yan. Kaming tinapay, may kakaibang chewiness siya. Di ba? Okay siya. No compromises. Hindi siya Dinuguan vibe siya. Pero kasi, hindi siya pilit. Kasi technically, kahit anong bagay, pwede mo ipasok sa empanada. Di ba? Pwede mo ilagay dyan. Pero eto, mukha siya nag-e-exist na bagay. Tsaka ang malupit dito, another way of showcasing yung mga dishes natin. Pag pinakain mo sa isang foreigner, hindi familiar siya. Kasi eto gusto ko sanang makilala pa ang Pilipinas, ang pagkain Pilipinas sa labas ng adobo at sisig. Marami pa kasi tayong mga kakaibang pagkain, di ba? Ito, dinuguan, medyo kakaiba ng konti ito, di ba? Bakit merong aversion sa dinuguan, blood stew, pero kumakain sila ng blood sausage? Feeling ko, dahil parang ang sloppy na itsura. Pero kapag nilagay mo sa gantong form, baka mas ma-appreciate nila. Mahilig sila sa pastries. Mahilig sila sa tinapay, di ba? Ano to surprising to. Tsaka sa totoo lang, hindi mahirap gawin kasi yung dinuguan, kung ano lang yung dinuguan na alam mong gawin, tuyuin mo lang. Yung tinapay, nakita nyo, sobrang basic lang, wala namang sukat-sukat. Basta yung tubig, palitan nyo ng dugo. That's it. Yun lang talaga, di ba? Sarap nito. This is definitely worth trying. Kaya nyo matry ito kasi sobrang dali niya lang. Napakaganda ng output. Punta ka sa potluck. Ito po yung dala ko sa potluck natin. Ano naman yan, Mr. Reyes? Empanada dinuguan, sir. Ang yabang mo, ang yabang. Napakadali. Oy! Alam ko yung tunog na yan, pare. Yan ang comment of the day. Comment na to ay si at Mikay Almasan. The reason why I watch you palagi, naaalala ko sa'yo ang papa ko. Uy, grabe! Papa! Actually, plus factor yung galing mong magluto Nakaka-inspire lang as a mom of 3 na sa'yo ako kumukuha ng ideas. Pero the way you talk, pati yung mga pagmumura mo in a joke way, si Papa talaga nakikita ko sa'yo. Papa! Take it in alright for making my everyday life happy. Yun, maraming salamat po sa panonood. And sa totoo lang, masaya kami na sumasaya kayo. Yun lang naman talaga yun. And naniniwala ako na ang lahat ng kusinero, merong innate na generosity. Kung naipapakain mo sa mga anak mo, yung natututuran mo dito, try mo naman to. Diba? At kayo rin mga inaanak, please, I am encouraging you to try this one kasi napakadali niya lang talaga. Hindi siya mahirap na bagay, sobrang basic lang. At napakaganda na resulta. Promise, kung weirdohan kayo sa dinuguan tsaka ketchup, hindi, pare. At least, sa form na to. Pero kung ilalagay nyo sa ketchup, sa kanin, tapos dinuguan, tapos ketchup, pero kasi, basta nasasarapan ka, wala namang problema doon. Si Alvin nga, maraming bagay na nasasarapan siya na weirdohan ako, pero hinahayaan ko lang. Tama. Tulad ng Hindi, pero nga mga inaanak, maraming salamat sa panonood. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, ayan, click nyo lang dyan. I love you mga inaanak.